So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw ng Miyerkules mga kabatid, August 5, 2026. Hmm. Mga kababayan, noong nakaraang video po natin, no, binanggit ko po sa inyo mga kabatid na ito nga pong si Jing Paras mga kababayan, no, ay paniguradong ilalaglag ito ni Leandro Libiste. Mga kapatid, ito yung pinaka-latest update ngayon patungkol dito mga kababayan sa mga katarantaduhan ni Libiste at ni Jing Paras. At parang hindi ako nagkakamali mga kababayan. Dahil itong nasabing talent manager mga kabatid ay si Jing Paras po ngayon mga kababayan ang dinidiin, no? Dito po sa nangyaring planong pag-frame up kay ES Recto. Siyempre mga kapatid, itong si Libiste, gagawa talaga ng paraan ito para isalba yung kanyang sarili. Kaya ngayon mga kababayan, si Jing Paras po, no, ang talagang nakikita ko ditong maghihimas rehas mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin natin itong balita galing po sa One News PH mga kababayan at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Ibinunyag ng isang talent manager na siya umano ang nagtimbre kay Executive Secretary Ralph Recto sa plano umanong frame up laban sa kalihim. May hawak din daw siyang ebidensyang magdidiin kay dating Congressman Jing Paras. Nako mga kapatid. May hawak na ebidensya itong nasabing tawag nito talent manager, no, na magdidiin kay Jing Paras. Si Jing Paras lang ang ididiin. Si Leandro Libiste mga kababayan, umikset na. Hawak din daw siyang ebidensyang magdidiin kay dating Congressman Jing Paras kaugnay sa umano'y planong paninira. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano raw ang ebidensya nitong talent manager? Parang lumalabas dito ngayon mga kabatid, no, na si Jing Paras na, no, ang pinakautak sa planong pag-frame up dito po kay ES Recto. At tila baga mga kababayan, tinatanggal na po sa picture itong si Leandro Libiste. Na kung tutuusin mga kabatid, ito pong si Leandro Libiste talaga mga kababayan ang utak nito. Siya ang tawag nito, producer kumbaga mga kabatid, kung sa pelikula pa. Siya ang financer, no? At itong si Jing Paras po mga kababayan, ang kanyang ang kanyang ang direktor. Si Jing Paras po ang direktor. Siya yung naghahanap ng mga talent. Pero ngayon, sa balitang ito mga kababayan, no, hindi na po nabanggit si Libiste. Si Jing Paras na po lahat mga kabatid. Siya na ang producer, siya na yung direktor. Siyempre mga kabatid, alam naman natin kung paano gumagalaw ang pera nito mga bilyonaryo nating mga politiko. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, sisikapin talaga yan mga kababayan ni Libiste na matanggal siya dito sa picture ng planong pag-frame up kay Recto. Kasi tatakbo siyang senador sa 2028 Siyempre kailangan niyang linisin yung kanyang imahe mga kababayan. Kaya itong si Jing Paras mga kabatid, siya talaga ang nakikita kong kawawa dito ngayon. Nako sir, kababayan ko pa naman kayo. Taga Negros pala kayo ha. Kawawa ka ngayon dito sir. Tuloy. Balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano raw ang ebidensya nitong talent manager? Cheryl, pinabulaanan ng talent manager ang pahayag ni dating Negros Congressman Jing Paras na wala itong kinalaman umano sa plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ipinakita mismo sa akin ng kampo ni Ken, hindi niya tunay na pangalan ang mga screenshot ng transaksyon umano nila ni Paras. Nako. Sabi dito mga kabatid, pinabubulaanan daw ni Paras na sabit siya dito.
Kanya nga lang, mga kababayan, ito pong ito pong talent manager. May resibo. Ibig sabihin mga kapatid, may ebidensya, no, sa kanilang naging conversation ni Jing Paras. Oh. Mautak din talaga si Libiste mga kapatid. No, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi po siya ang humarap dito sa talent manager, no? Hindi po talaga siya personal na nakipag-ugnayan dito sa talent manager. Gumamit siya mga kababayan ng isang tao. Nang sa ganun mga kabatid, worst comes to worst po ang senaryo mga kababayan, pwede siyang umexit. Well, effective mga kabatid, ano? Dahil itong mismong talent manager mga kababayan, ang nakausap lang po niya, no, sa dalawang suspect dito, na si Libiste at si Paras, ay si Paras lang. Oh. So, parang masasabi natin mga kabatid na mahirap na, no, idawit dito si Libiste. Kasi syempre mga kababayan, kung fa-filean ng kaso to, no, magre-rely po ang korte mga kabatid sa ebidensya. Kung hindi kasama sa ebidensya mga kababayan, itong si Libiste, ano mangyayari? Libre si Libiste. Si Paras mga kabatid, na kung saan mga kababayan, nakunan po ng resibo nitong tawag nito, bugaw, yung kanilang naging usapan, wala na. Ito. Kabadong humarap sa News 5 ang talent manager na nangangamba raw ngayon sa kanyang kaligtasan matapos mabunyag ang balak na i-frame up si Recto. Halos isang linggo nang nasa kustodiya ng NBI ang 58 anyos na talent manager. At 58 anyos na talent manager? Ang sabi noong unang balita mga kapatid, sikat daw itong talent manager na ito na may hawak na mga chika baby. Sino kaya ito mga kababayan? No? Ngayon mga kapatid, may edad na ni-reveal dito, 58 years old. Patay tayo dyan mga kapatid. Pero alam nyo, may hinala na ako kung sino to eh. May hinala na ako mga kababayan. Kanya nga lang, hindi ko po pwedeng banggitin dahil wala pa po akong matibay na ebidensya na siya ito mga kabatid. Pero ang hula ko dito, bading. Bading to mga kabatid ha. Bading to. Alam ko na, parang alam ko na kung sino to. Pero siguro, kailangan ko pa ng ibang mga, kailangan ko pa talagang i-research, no? Yung history nitong talent manager na ito. Kaya ngayon, hindi ko muna papangalanan kung sino yung nasa isip ko. Akin na muna yan, mga kapatid. Kasi mahirap malabel, mga kababayan, ano? Pero tignan nyo na lang, ha. Ang sabi po, mga kapatid, sikat itong talent manager na ito. And 58 years old na daw mga kababayan, no? 58 years old na itong talent manager. So sino ba yung mga sikat na mga ngayon, personalidad, mga kabatid na bading? Sino ba yung mga kilala yung sikat na mga personalidad ngayon na bading na talent manager? Marami dyan. Kung magre-research kayo mga kabatid, marami dyan. Baka nga, no, pagka ni-research nyo, mahulaan nyo kung sino itong tinutukoy ko dito. Pero ganun pa man mga kababayan, itong talent manager na ito ngayon ay nangangamba daw mga kabatid sa kanyang seguridad. Kasi nga mga kababayan siguro may nare-receive na rin itong syempre kailangan nilang patahimikin to mga kabatid, dahil talagang masisira sila dito. Eto, pakinggan natin. linggo nang nasa kustodiya ng NBI ang 58 anyos na talent manager. Ayon kay Ken, nitong Mayo sinimulan ang plano laban kay Recto at si Paras umano mismo ang lumapit sa kanya, nag-alok ng pera at nagpa-recruit ng mga taong gagamitin sa umano'y character assassination. Aray mo, Jing Paras. Paano yan ngayon? Ex-congressman? Magiging ex-convict ka na ba? Di ba? Yan na yung karma mo, no? Sa kakasira mo sa administrasyon ni Pangulong Marcos.
Kaya hindi lumalago yung channel mo eh. No? Dahil yung bunganga mo, puro basura yung lumalabas eh. Oh. Ngayon, sumabit ka dito, ex-congressman. Sumabit ka po dito, sir. Paano yan? Oh, may ebidensya eh. 'Di ba? Ikaw din po talaga ang dinidiin dito at hindi si Leandro Libiste. Hindi mo man lang na-anticipate yun, ano? Hindi mo man lang naisip na parang dihado ka sa plano yung dalawa ni Libiste. Kasi nga, ikaw lang yung nakikipag-ugnayan, no, dito sa mga taong ito. Tapos si Libiste, no, hanggang kwan lang, pera lang yung kanyang ginagamit. No? Bubulol ako. Pinapagalaw lang ni Libiste yung kanyang pera. Tapos ikaw naman, I'm sure mga kapatid, ano, itong si Paras kaya nakiisa dito, panigurado, siguro may kinikickback din. Oh. Ikaw talaga ang dinidiin dito ng nasabing talent manager. So kahit mag-deny ka pa ngayon dyan, sir, di ba? Well, karapatan nyo naman na mag-deny. Ganon naman lagi ang mga kriminal, mga kapatid, yung mga suspect, di ba? Ganon naman lagi ang ginagawa nila. Oh. I-deny nila yung i-deny nila yung allegation laban sa kanila. Pero gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ano, ebidensya po ang pinakamahirap na kalaban ng isang nasasakdal. Regardless kung ilang beses mong i-deny yung allegation laban sa'yo, kung ang ebidensya naman, ikaw yung pinapangalanan, aray mo. Talay. At nagpa-recruit ng mga taong gagamitin sa umano'y character assassination. Narito ang pahayag. So lumalabas dito na siya talaga ang nag-initiate, mga kapatid. Kasi nga siya yung director eh. Oh, siya yung naghanap ng isang talent scout. At yung talent scout na yon, ito po yung si manager. Si talent manager. Na kung saan may mga hawak siyang mga talent na mga chika baby. Oh, mga kababayan. No? Parang, ay nako. Sinasabi ko na nga ba eh, si Jing Paras talaga ang kawawa dito, no? Habang tumatakbo yung investigasyon. Mautak mga kababayan. Ibang klase talaga pag laking promil ka, mga kabatid. Recruit ng mga taong gagamitin sa umano'y character assassination. Narito ang pahayag ni alias Ken. Actually, ang na-meet ko lang naman personally si Congressman Jing Paras. Aray mo. Ang na-meet lang daw niya ay si Congressman Jing Paras lang. Walang Libiste. Diba? Kung dati, ex-Congressman Jing Paras, no? Kung dati, no, medyo nakaligtas ka doon kaya Senator Trillanes. Ngayon, dito sa NBI parang malabo, sir. Malabo, sir. Kasi ikaw talaga eh. Wala tayong magagawa dyan. Ni alias Ken. Actually, ang na-meet ko lang naman personally si Congressman Jing Paras. Kasi we became friends for, like, we started doing Business. entertainment business. Pwede tayong mag-deny kasi ito Di na sinabi dito kung kailan pa nagsimula, ano. Tsaka ito mga kapatid, itong si Jing Paras siguro mga kababayan, ano. Noong siguro, nung congressman pa yan, dito niya ginagamit yung pera ng gobyerno. Di ba? Bakit ka makikipagkaibigan sa isang talent manager na may mga hawak na sexy actress? Nabubulol ako. Di ba? Malamig kasi masyado dito sa kwarto, mga kapatid. Pa-na-adjust yung aircon namin. Bakit ka makikipag-ugnayan sa isang or bakit ka may connection sa isang talent manager na may hawak na mga chika baby? Kasi mga kababayan, ano, hindi na po bago sa mga congressman yan, mga kabatid. Na yung kinukonsumo niyan tuwing nakakaramdam sila ng tawag ng laman.
'Di ba? Ang mga kinukonsumo ng mga yan, mga kapatid, ay mga artista. Lalo na kung magaling gumiling. Oh, 'di ba? Tulad ng mga sexy actress ngayon na ang gaganda. No. Yan yung mga tina-target nila. Hinahanap nila yung mga talent manager niyan. Oh, sabi ni manager dito, mga kababayan, matagal na silang magkakilala. Hindi lang sinabi kung kailan pa nagsimula yung pagiging friendship nila. Oh, ibig sabihin itong si Congressman Jing para siguro alam na. Mukha pa lang ano. 'Di ba? Alam naman natin, mga kababayan, na itong mga kumakampi kay Tatay Digong nyo, puro mga hayok sa laman yan. Yung isang miyembro nga daw dyan sa Banateros, mga kapatid, may nakapagsabi sa akin. Pinagpapantasyahan nga daw nila yung si Kati Binag dyan hindi ko na lang papangalanan kung sino, pero may nakapagsabi sa atin yan. Isang anchor at isang miyembro ng Banateros. Ewan ko kung sino sa kanila dyan, mga kapatid. Pero, hirap kasi magsalita so, no wonder kung bakit si Jing Paras, may mga ganitong koneksyon sa mga ganitong klaseng tao. Diba? Kasi, mga kapatid, alam na natin. Ay, nako. Doing entertainment business, pwede tayong mag-deny kasi to protect ourselves, di ba? Then, but at the end of the day, syempre meron kaming mga exchange of conversation by texting, by chatting, Viber, calling, ganun. Makikita naman doon sa proof of evidence na constant yung pag-uusap namin. Congressman, ang dami ninyong ginamit na mga messaging platform sa inyong mga conversation. Ngayon, kung ika-counter check yan, Congressman, dahil meron na po tayo ngayong SIM card registration, which I believe, mga kabatid, na yan din ang isa sa gagawing counter checking ng NBI. 'Di ba? Kasi nag-mention siya dito ng mga messaging app na kung saan gumagamit ng mga cellular numbers Eto, mga kapatid, naniniwala ako na talagang dahil sa mga ebidensya na binabanggit dito ng nasabing talent manager, pasok sa banga. Pasok sa banga itong si itong si Jing Paras. Maliban na lang kung sasabihin niyang nawala yung number niya dahil in-snatch. Di ba? Maliban na lang kung i-deny niya yung number niya. Sasabihin niya na, ay, wala na sa akin yung number na yan. Ninakaw yan Pero inyo, Congressman, mai-snatchan. Patay ka dito, Paras. Makikita naman doon sa proof of evidence na constant yung pag-uusap namin. Siyempre, constant talaga yan. Kasi baka linggo-linggo kumakadyot. Kumakadyot itong si Jing Paras. Di ba? Talent manager to No? Lalo na siguro kung ang nakukursadahang chika baby nitong ni ex-congressman hawak ni manager. Magkano yan? Magkano isang putok dyan? Di ba? Congressman, para sa'yo, 500K na lang, all the way. Bahala ka na. Di ba? Pwede yan, mga kapatid. Kaya sabi dito ni talent manager, yung mga ebidensyang meron ako, malaking patunay yan dahil palagi kaming nag-uusap. Patay ka dito, Jing Paras. Ilan daw sa mga ebidensya ni Ken laban kay Paras sa mga screenshot ng kanilang pag-uusap at mga tawag na nasa kanyang cellphone na hawak ng NBI. Makikita raw dyan ang mga mensaheng nabura sa panig o mano ni Paras. Aray mo, isa pa yan.
Oh, 'di ba? Mas lalo ngayong tumitibay na mga kapatid. Kasi ito dong si Jing Paras, binura daw yung kanyang mga mensahe. Ang messenger naman mga kababayan, hindi po yan magsisinungaling eh. No, kasi pag may binura ka nga na message no sa isa mong ka-chat, ilalagay lang niya na this message is deleted. Or was deleted gaya nung nakikita niyo dito sa screen. Ang tanong mga kapatid, bakit binura? Bakit binura mga kababayan? Kung wala namang masama doon sa pinag-uusapan ninyo, bakit kailangan mong burahin? 'Di ba? Mas lalong kuwan na ngayon, mas lalong lumilinaw na mga kapatid. Patay ka diyan. Ay, makikita raw dyan ang mga mensaheng nabura sa panig o mano ni Paras. Sa isa pang screenshot na may petsang July 14, mapabasa ang mensahe ni Ken na handa na umano ang mga alaga nitong kinuha para sa frame-up. Aray mo. Hula ko dito mga kababayan, no, naniguro itong si talent manager. Kasi nga mga kapatid, politician kasi yung kausap niya dito. Tapos parang siguro natunugan ng talent manager na krimen tong gagawin namin no. So siguro naniguro na si manager mga kapatid. Screenshot ko to para just in case no magkalaglagan kami at nagbura siya ng message niya, meron tayong resibo. Ito mga kapatid, ready na mga girls bukas kong. Sagot ni Congressman, okay. Atay ka dyan, Paras. Congressman. Diba? Karma is real. Yan na yung resulta nyo, no? Sa sobrang, tawag nito, obsessed. Sa sobrang frustrated nyo kay PBBM. Karma na, no? Karma na mga kabatid. Ang inabot nila. Mamaya niya sasabihin nila, pinupolitika na naman sila. Paano ka pinupolitika, Congressman, kung hindi naman related sa tawag nito sa administrasyon itong itong ebidensya na meron ng NBI na galing sa galing sa talent manager. Hindi mo pwedeng sabihin pinupolitika ka dito. Kasi bago nga, no, sabi dito ng talent manager, bago pa man itong plano yung pag-set up kay ES Recto, magkaibigan na kayo eh. Di ba? Ikaw kasi, ang problema sa'yo, Paras, Ang problema kasi sa'yo, hinaluan mo ng politika yung ugnayan mo dito kay manager. Tuloy ngayon, di ba? Maiipit ka dito. Imbis sana na pang good time mo lang yung yung mga bata ni manager eh. Ginamit mo si manager. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihing pamumulitika ito dahil unang-una, ikaw ang naghalo ng political flavor sa anumang koneksyon na meron ka dito kay manager. Ready na ang mga girls bukas kong Okay. Teka, Sumagot naman ng okay ang kausap ni Ken na may pangalang Kong Jing Paras. Teka dito, Paras. No? Nilaglag ka na ni Libiste. Di ba, mga kapatid? And I'm sure, mga kababayan, itong si, ito, analysis ko lang to, hindi ko sinasabing totoo ito. No? Naniniwala kasi ako, mga kapatid, na itong si talent manager, may ginamit na naman dito si Leandro Libiste na kausapin ito. Talent manager, kung ano man yung sinabi sa'yo ni ex-congressman Jing Paras, no, na
related kay tawag dito kay Congressman Leandro Libiste. Kalimutan mo na 'yon. Eto, may 10 million. Wag mo lang siyang idamay. Total, kayo lang naman nag-uusap ni Congressman Jing Paras tungkol dyan. Siya na lang idiin mo. Panigurado ta mga kababayan. May ganyang senaryong nangyayari dito mga kapatid. Kasi itong si witness ngayon, napapansin ko sa kanya, dito siya nagfo-focus ngayon sa kanilang kanilang resibong dalawa ni Jing Paras. 'Di ba? Siguro si manager nakapag-isip din, total, may point ka naman. Sige. Kasi mga kababayan, pwede talagang takasan ito ni Leandro Libiste mga kabatid dahil hindi naman siya ang personal na nakipag-ugnayan dito kay talent manager. Kaya itong si Jing Paras mga kabatid, hala ka. Hawawa ka dyan, Paras. Iparas mo kay Paras. Di ba? Iparas mo kay Paras. Atay ka dyan. Sa panayam ko kay Ken, binunyag nito sa unang pagkakataon na siya raw pala mismo ang nagtimbre sa kampo ni Recto kaugnay sa plano laban ni Paras. Kaya pala mga kapatid, ang nangyari pala, noong pinagplanuhan nilang i-set up si ES Recto mga kababayan, yun na nga, gaya nung pinakauna kong video about dito mga kapatid, nakaramdam siguro ng konsensya itong si witness. Siguro sabi ni witness, mabait yung tao na ito inosente ito, bakit ako makikiisa dito sa plano nila Congressman Jing Paras? Nakonsensya siguro siya mga kabatid. Kung kaya't mga kababayan, hineads up niya si ES Recto. Ngayon, si ES Recto mga kabatid, kinontak ang NBI. Kinontak niya si Matibag. At sabi niya kay Matibag siguro, ito analysis ko lang to sabi siguro niya kay Matibag na, NBI Director, merong grupo dyan na plano akong i-set up. Siguro sabi ni NBI Director, Secretary, may ebidensya ka ba? Meron. Anong ebidensya mo? Ito mismo, talent manager na hinired nila para i-set up ako. Ganon ang nangyari mga kapatid. Di ba? Siguro nakonsensya talaga itong si manager. Lalo na, di ba? Mabait itong asawa ni ES Recto na si Vilma Santos Tapos syempre mga kababayan, iisa sila ng industriya na ginagalawan ng asawa ni ES Recto na si Vilma Santos. 'Di ba? And malay nyo mga kabatid, magkaibigan din sila ni Luis Manzano. Syempre laking laking konsensya niya noon mga kababayan. Kaya ang ginawa ni manager tinimbrihan na lang niya si ES Recto. Tama din naman, Kasi mga kababayan, tignan nyo kung sakaling hindi ginawa nitong manager yung tamang desisyon at tinuloy talaga nila yung plano ni Paras na i-set up, i-frame up itong si ES Recto mga kabatid, siguro pwede siyang kumita dito kila Libiste, pero mga kababayan, pagdating naman sa usaping showbiz industry mga kabatid, pag pumutok yung balita tapos nalaman na siya pala yung talent manager na involved dito, yung mga talent niya kawawa. Kasi mga artista daw to yung mga talent nito mga kapatid mga starlet yung talent nito. So ngayon, syempre alam naman natin ang kalakaran sa showbiz mga kapatid. Ang showbiz din mga kababayan ay politically motivated din yan. Palakasan system din dyan mga kapatid. Ngayon, 'di ba? Kung halimbawa
hindi niya ginawa yung tamang desisyon niya. Tapos natuloy yon. Nalaman ni Vilma Santos. Oh. Ngayon mga kapatid, ang gagawin ni Vilma Santos niyan, no? Ang gagawin ni Vilma Santos diyan, kukontakin niya lahat ng mga connection niya sa showbiz industry dito sa Pilipinas. O, kilala niyo ba tong si ganito? No, lahat ng talent niyan, tanggalin niyo. Ano na, mas lalong malaki yung mawawala sa kanya. Oh, hindi na anticipate 'yan ni Paras. Alam nyo, dito kasi sa Pilipinas, mga kabatid, no? Hindi lang mahalaga ang pera. Or hindi lang pera ang basta dapat mong pagbasihan, no, ng iyong kapangyarihan. Kailangan din ng impluwensya. Oh. Kung may pera ka lang, tapos wala kang impluwensya, kawawa ka. Kaya kang talunin ng isang taong wala namang gaanong pera pero malawak ang impluwensya. Real talk yan mga kababayan. Napakahalaga po mga kapatid ng impluwensya. No? Kaya pag meron kang pera tapos may impluwensya ka pa, nako, kaya mong pasunurin, no, lahat ng mga taong nasa baba mo. Yan ang hindi, no, ang hindi po naintindihan ni Congressman Jing Paras. Dito siya sumablay mga kababayan. Nakalimutan niya, no, na related sa showbiz industry itong kanyang kaibigan na talent manager. O ngayon, nga ka. Karma is real, Paras. Ang nagtimbre sa kampo ni Recto kaugnay sa plano laban ni Paras. Hindi raw mapalagay ang talent manager sa plano kaya nagsumbong daw siya sa kampo ni Recto. Talagang hindi siya mapapalagay nun. Kasi nga, anticipated na ni manager. Naku, paano pag pumutok to, no? Tapos nalaman nila na ako pala ang ginamit or ako pala yung kinasangkapan nila Congressman Paras at ni Congressman Libiste. Patay yung karir ko. Oh, bothered siya mga kapatid. No, bothered siya. Wala namang kasalanan sa akin tong si Congressman Ralph Recto eh. No, kawawa naman ito. Oh, siguro tinimbang talaga ng talent manager. Oh, si Paras, mga kababayan, pwede siyang kumita. Yan nga, pwede siyang kumita isang beses lang. No. Pero dito sa kanyang hanap buhay sa showbiz, no, pag ito ang nasira sa kanya, lalo na kung dito ka talaga dito ka nag-grow, no, sa industriyang ito. Tapos sandamakmak yung mga kaibigan mo diyan. Ngayon pag nalaman na nagpapagamit ka pala sa mga sindikato tulad ni Paras. Kawawa ka. Oh. Tama, mga kapatid. Pakinggan natin ang paliwanag ng talent manager. Ayoko na. So, ang ginawa ko, yung tawag siya ng tawag, nag-reach out ako sa aid ni Senator Ralph Recto. Kasi nakonsensya ba? Ito, parang nabubusesan ko na talaga eh. Parang alam ko na kung sino to. Bading to, mga kababayan, pustahan. Bading ito. Oh, bading to, mga kapatid. At parang nabubusesan ko kahit sabihin natin binago yung boses niya. Parang alam ko na talaga. Oh, eto. Ayoko na. So, ang ginawa ko, yung tawag siya ng tawag, nag-reach out. Ito, clue ko na lang sa inyo, I-research nyo yung isa sa mga bakla na talent manager sa showbiz na kaboses ni Tito Boy Abonda. Meron kasi diyang isang talent manager, mga kabatid, no, na kapag nagsalita, alam mo yung rapid ng pagsasalita niya, parang may pagkahawig, no, kay Tito Boy Abonda. Oh. Alam niyo na kung sino yan. And lumabas na rin yan, mga kapatid, sa basta. Natutunogan ko kahit binago yung boses eh. No, may hawig yung kwan niya, no, yung register ng boses niya, may hawig po kay Tito Boy. O hindi ito si Tito Boy Abonda, ha. Hindi po ito, mga kapatid, no. Meron kasing isang talent manager dyan na may ganun eh. Medyo may pagkahawig pag nagsalita kay kwan. Basta ang clue, no, bading. Bading, mga kababayan.
Out ako sa aid ni Senador Ralph Recto kasi nakonsensya ba ako? Nakonsensya siya, mga kapatid. No, talagang makokonsensya ka lalo na yung mga kaibigan ng asawa ex yung mga kaibigan ni ES na asawa ni ES Recto kaibigan mo rin. 'Di ba? Makokonsensya ka talaga. Kasi nga mga kapatid, malaking bagay, no? Naniniwala ako na malaking bagay sa kanya yung industriya ng showbiz. Yun na nga, baka yung ibang mga kaibigang artista ni Ate Vilma, kaibigan din niya. Tapos nire-respeto din siya. Edi ngayon mga kababayan, magkanda sira-sira sila. No? Mawawalan talaga siya. Malaking parte ng kanyang buhay ang mawawala. Kaya ito, nakonsensya siya, kaya kinontak na lang niya mga kabatid. No, ang aid po mga kababayan ni ES Recto. Kaya nagkabukuhan sila mga kabatid. Nagkabukingan sila. Talay. Sabi ko doon na, not aware ka ba na mayroong pinaplano yung kabilang grupo? So, I've been messaging doon sa aid niya. I won't mention na lang name, pero nag-reach out ako sa kanya, nag-text ako sa kanya na, alam mo ba to, anak, na mayroong plans of character assassination ng boss mo. Paglilinaw ni Ken, hindi niya mismo nakaharap ng personal si Batangas Representative Leandro Leviste. Paras. Paano yan? Ngiting tagumpay si Leviste, Di ba? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Atay ka dyan. Tama nga yung analysis ko nung una, mga kapatid. No? Tama nga. Sabi ko na nga ba si Paras talaga, mga kapatid, ang kawawa dito. Siya talaga ang ilalaglag dito, mga kababayan. Siya yung kwan no? Itong si Leviste kasi mautak talaga. Pera niya ang pinagalaw niya, mga kapatid. Ito namang si Paras, patanga-tanga, pera na to. Pera na to. Nagpauto si Gago. Ngayon, saan ka pupulutin dyan? Di ba? Saan ka pupulutin dyan? Hindi daw niya personal nakausap si Leviste. So, sa madaling sabi, mga kapatid, itong si Leandro Leviste nakaligtas na. Nakaligtas na, mga kababayan. Alam mo, Paras, mali ka din doon No, mali ka din doon sa mga binura mong mga conversation nyo nitong talent manager. Kasi worst comes to worst. No, halimbawa lang, makonvict ka. No, kung sakali mang nagkaroon ng traiduran sa inyong dalawa ni Leviste, pwede mo sanang gamitin din yung message na binura mo. Na ito yung patunay na kasama ko yung si Leandro Leviste tapos ako lang yung nilaglag niya dito. Kanya nga lang binura mo Maliban na lang siguro kung meron ka ring screenshots. No? Maliban na lang kung ini-screenshots mo rin for your own security. Kumbaga pang kwan lang kung sakaling magkaunsihan. Dahil ito mga kapatid, technically nagkaunsihan silang dalawa ni Leviste dito. Nakalimutan mo yata ang model ng promil yung si Leviste. Di hamak na mas advance sa'yo mag-isip yan. Diba? Laking promil yan Nautakan ka. Nautakan ka. Jing Paras. Iparash mo kay Paras. Raraspahin ka ngayon ni Peryong at Dagol niyan. Iparas pa si Paras. Nawawa ka dito. Pero madalas daw siyang nababanggit ni Paras na siyang magpupondo umano sa plano.
Kahit pa sabihin nating nababanggit siya, sasabihin lang ng korte niyan, hindi mo pwedeng idamay dito si Leandro Libiste dahil unang-una, hindi siya kasali sa ebidensya. Hindi siya kasali sa physical evidence na nakuha ng NBI. Yan yun. Regardless kung 1,000 beses, 1,000,000 beses mong binanggit ang pangalan ni Libiste, wala yan doon sa ebidensya, Paras eh. Gaya nga nasabi ko, ebidensya ang mahirap, mga kabatid, na kalaban ni Paras dito. Kasi nga ang ebidensya, mga kababayan, nagbabase lang yan doon sa, nawala ako. Kasi nga, mga kabatid, ang pagkilala sa nasasakdal ay nagbabase lang po yan doon, mga kababayan, sa sinasabi or pinapangalanan ng ebidensya. Ikaw lang yung pinapangalanan ng ebidensya, para ano yan? Iyak ka ngayon. Ay, nako. Nabasa ko na to eh. Nagkatotoo nga yung sinabi ko nung nakaraang video, mga kapatid. Napapansin ko na doon eh. No? Kaya nga doon sa video yun, sinabi ko, itong si Libiste, kasi yun ang salaysay talaga itong si Libiste, pera niya ang ginagamit, Tapos itong si Paras naman, siya yung kumbaga siya yung executor. Sabi ko doon, 'di ba? Kasi nga lumalabas talaga na hanggang financer lang si Libiste, mga kabatid. Tapos itong si Paras, siya na yung Itong si Paras, siya na yung tawag nito, director at scriptwriter. Tapos ngayon, mga kapatid, ito pa ang isang tanong. Kasi nga sabi doon sa plano nila, dapat daw makuhanan ng video itong si E.S. Recto na gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Kasama yung babae. Yun ang nasa script eh. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, saan kumuha si Paras nung ipinagbabawal na pulburon? Saan niya kinuha yon? Yung plano nilang gamitin sana laban kay E.S. Recto. Isa pa yun sa dapat alamin ng NBI, mga kapatid. Malay natin. 'Di ba? Malay lang natin. Meron pala itong mga kilalang mga big time. Mga big time na durugista. Atay ka dito, Paras. Hindi nga ako nagkamali. Tuloy. Mantala, ibinahagi rin ni Ken ang umano'y pagkakaroon ng rehearsal bago gawin ang mga affidavit ng mga babae. Pinaghandaan din umano ang mga magiging salaysay ng mga babae at kung paano nila ihahayag ang mga paratang laban kina Recto. Narito muli ang... Wala na. All out na sa pagkanta itong tawag nito. Itong talent manager. All out na, mga kapatid. Ito, mga kababayan, mga kapatid, itong ginawang ito ni Libiste at ni Paras, mga kapatid, hindi po basta-basta ito. Talagang masasabi mong utak demonyo lang talaga, mga kababayan, ang makakaisip ng ganitong klaseng katarantaduhan. Utak demonyo lang talaga, mga kabatid. Biruin mo, sa murang edad ni Libiste, naisip niya to. Kaya nga lang, mga kababayan, nakaligtas kasi siya eh. So, siguro, tigil-tigilan muna natin itong si Leandro Libiste. Sa ibang issue na lang siguro natin siya tutukan. Dahil dito, mga kabatid, kahit hindi pa man tapos ang investigasyon, klarong-klaro na wala na siya dito sa picture. Ito si Paras. At may ka dito, Jing Paras. Raraspahin ka talaga ni Peryong at Dagol niyan. babae at kung paano nila ihahayag ang mga paratang laban kina Recto. Narito muli ang talent manager.
ikikwento lang naman doon sa statement ng mga girls na galing kami doon sa ganitong kondo, kung saan nakatira si Senador Raff. Ito po yung ginagawa namin upon arrival inside the room. Ito yung mga ganun. Ito yung paano kami dinudroga, paano kami ganun. Di ba, mga kapatid? Kung paano daw sila dinudroga. Ngayon, syempre, hahanapan niya ng otoridad. No? Saan yung ebidensya yun? Kung sakali lang nagkatotoo to, mga kapatid, natuloy to. Ang unang hahanapin ng otoridad niyan, saan yung ebidensya nyo na pinagdudroga kayo ni ES Recto? O syempre, ipapakita nila ngayon video. O di kaya physical mismo, no, na ipinagbabawal na gamot yung ipakita nila. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, saan ninyo kinuha yung ebidensya nyo? Sinong supplier ang iniskuran nyo niyan? Para may magamit kayong ganyang klaseng item sa pag-frame up kay Recto. Siyempre, kailangan totoo talaga yung gagamitin nila dyan, mga kapatid. Para kung sakali mang, halimbawa, kung tinuloy nila ito, makukonvict talaga nila si Recto. Diba? Ibig sabihin, itong si Jing Paras may alam to. May alam ka po pala siguro, congressman. Biruin niyo yan, Grabe yung kademonyuhan, mga kapatid. Naisip nila yan. Alam niyo siguro, ako naniniwala ako, yung idea na to, yung idea about sa script na to, mga kapatid, naniniwala ako hindi galing ito kay Kwan Hindi galing ito kay Paras naniniwala ako idea to ni Libiste. Na kung saan kwento ni Leandro kay Paras, si Paras naman, siya yung nag-relay o gusto kasi ni Kung Libiste. Kasi sabi niya, 'di ba, makailang beses daw binabanggit ni Paras si Libiste. Siguro inano ni Libiste na, Kung, ganito sana ang gusto kong gawin natin, no? Tapos ito naman si Paras, nirelay niya dito kay talent manager. Ang gusto kasi ni Congressman Libiste, ganito yung senaryo. I don't think so na maiisip to ni Paras, mga kapatid. And I don't think so, mga kababayan, na may sapat na pera itong si Paras para i-finance dito. So technically, mga kababayan, itong si Paras, mga kapatid, kinasangkapan lang talaga siya ni Libiste. Kinasangkapan lang talaga siya. Ginamit ni Libiste, mga kapatid. Ito, hindi ko sinasabing totoo to, Analysis ko lang po ito, mga kababayan. Lumalabas kasi dito sa analysis ko, mga kapatid, na ginamit lang ni Libiste yung kanilang pagiging pro Duterte. Kasi magkasama sila pro Duterte itong si Paras. So yun yung naging tagapamagitan sa kanilang dalawa ni Paras. Parehas naman tayong kwan. Di ba? Ginamit niya ang pangalan ni Duterte, mga kapatid. yung signature nila as DDS. Ito naman si Paras, nagtiwala. Tanga-tanga ang puta. Hindi man lang sumagay sa isip niya, paano kaya ito pagka nagkaunsihan? Paano kaya pagka nagkabukingan? Tsaka makikita mo dito kay Paras, mga kababayan, na medyo mahina talaga ang utak. Kasi nga, mga kapatid, wala man lang siyang reservation para sa sarili niya. Hindi din niya naisip, mga kababayan, malaking tao din dito sa showbiz industry, mamaya niyan kakilala yung mga kamag-anak ng asawa ni ES Recto, kakilala nito or kaibigan nito. Baka biglang bumaliktad. Wala siyang ganong klase mga reservation para sa sarili niya, mga kapatid. Buong tiwala siya. Binigay niya ng buo yung tiwala niya dito sa talent manager. Di ba? Binigay niya ng buo. Hindi man lang siya nag-isip para sa sarili niya. Paano kaya pagka bumaliktad to? Resulta, sunog. Di ba? Nautakan si Paras. Iwan na yan, congressman. Paano mo ito ngayon sasagutin? Well, congressman, hindi ka pa naman convicted.
Pero sa tingin ko kung medyo mahirap tong lusutan ko nga. Ito seryoso na mga kapatid. Mahihirapan po kasi si ex-congressman Paras talaga na lusutan ito. Namakmak yung ebidensya eh. Tapos nung ni-raid ng NBI, positive nga. Oh, positive nga mga kababayan nung nag-raid ang NBI. Oh. Kaya medyo ay nako. Yan kasi yan yung resulta sa kakapanira nyo sa kay Presidente Marcos, no. Sa sobrang obsessed nyo, sa sobrang desperado nyo, hindi nyo na alam na pati yung mga ginagawa nyong ganyang katarantaduhan, pwede pala kayong masunog diyan. Technically, sunog, mga kapatid, no? Sunog. Si Libiste lang, no? Nakaligtas si Libiste, ginamit niya utak niya eh. Ginamit niya yung promil eh. Nasa script eh. Oh. Wala lang akong kopya eh. Habang nasa ilalim ng kustodiya ng NBI, hindi na itago ni alias Ken ang kanyang pagsisisi. Inamin niya na kung maibabalik lamang ang panahon, hindi na sana siya nagpadala sa tukso ng malaking halaga ng pera at hindi na sana siya pumayag na masangkot sa umano'y plano. Pakinggan natin muli ang Well, mga kapatid, at least, no, ginawa niya yung tama. Siguro matutulungan din naman siya ni ES Recto dito. No? Dahil unang-una mga kababayan, gaya nga nung sabi ko sa inyo nung naunang video natin tungkol dito mga kapatid. Technically, itong si Bugaw, no, naghahanap buhay lang naman siya. No? Naghahanap buhay lang naman siya mga kapatid. Nagkataon na ang mga siniservisyohan niyang mga tao, yung mga malalaking tao, di ba? Yung mga mayayaman, no? At least dito, no, hindi siya tuluyang nagpadala dito sa planong katarantaduhan nila Libiste. 'Di ba? Kasi base sa kwento niya, no, nakonsensya siya kaya kinontak niya ang isa sa mga aide ni Recto. At 'yon, no. Kung hindi din dahil sa kanya mga kapatid, no, napasubo din, napahamak din si ES Recto. No? Doon naman sa kaso niyang human trafficking, mga kababayan, siguro madali lang yung ayusin eh. No? Alam naman natin yung batas natin. Yung mga ganyang mga bagay, mga kapatid, madali lang yan. Lalo na't mga mai-impluwensyang mga tao involved dito. Wala, sa tingin ko, buti na lang. No? Hindi siya nagpadala. Kasi kung tinuloy niya talaga to, wala na siyang babalikan mga kapatid sa industriya ng showbiz. No? Pati yung mga talent niya, iiwan pa siya. Pati yung mga talent niya, madadamay mga kapatid sa sumpa nitong kademonyuhan ni Libiste at ni Paras. Talay. talent manager. Ako kasi nagmukha akong pera kaya siguro nangyari ito. Kasi 1 million is 1 million, 5 million is 5 million, 6 million is 6 million. That's the amount of money. Sino bang di ma-tempt dyan? Diba? Pero para malinaw, ang kasalanan ko lang mukha akong pera. Kaya lesson learned, huwag kayong magmukhang pera. Wala na, mga kababayan. Pero I don't think so na hindi ka rin kumita dito, sir. Doon pala sa pagtimbre mo kay ES Recto, syempre, may token of appreciation to mga kapatid. Naniniwala ako. No? May binigyan din ito ng token of appreciation. Siyempre mga kababayan, reputasyon ni Recto ang nakasalalay dito. Kaya naniniwala kay mga kapatid na hindi kahit papano binigyan to ni ES Recto. Gulo ko Ano yung mga oras na kayo mga kababayan? 6:48 AM na. No, madaling araw kasi ako gumagawa ng content ko eh. Medyo inaantok na rin ako. Pero, I mean, naniniwala ba kayo mga kababayan na thank you lang ang binigay dito ni ES Recto? Ako kasi naniniwala ako mga kapatid na may token of appreciation din na binigay si ES Recto dito. Dahil yun na nga. No, reputasyon kasi ni ES Recto ang nalagay sa kompromiso dito kung sakaling nagtagumpay itong sila Paras, no, at si Libiste dito sa kanilang plano. So malaking pasasalamat din ni Secretary dito. And I'm sure binigyan din to mga kapatid. Tuloy.
Cheryl, nanindig So yun na lang mga kapatid, ano. Abangan natin ang susunod na kabanata. Ngayong lumilinaw na. Yan kasi kayo lagi yung nakakarma eh. Pansinin niyo mga kababayan, ano. Hindi lang sa ganitong issue tignan niyo yung mga DDS. Kung ano-anong tawag nito, pangungutya yung ginagawa nila laban kay PBBM. 'Di ba? Halos durugin na nila ang pagkatao ng ating mahal na Pangulo, mga kapatid. Especially yung mga DDS sa Mindanao. Every time na inaano nila ang presidente, mga kababayan, no, sandamakmak na sakuna yung kanilang nararanasan dyan sa Davao. Or hindi lang sa Davao, no? I mean sa iba't ibang parte ng Mindanao. May mga lindol, no? Iba't ibang magnitude. 'Di ba? May mga bagyo. Ngayon, ito na naman si Paras. Sobrang baho kasi ng bungangan itong taon to eh. Wala eh. And uulitin ko mga kapatid, hindi po ito makukonsider as pamumulitika. Dahil klarong-klaro dito mga kababayan, sila po yung may plano na masama kay E.S. Recto. Anong mapapala ni E.S. Recto mga kapatid kung gagawan sila ng kwento? Di ba? Anong mapapala ni Recto dyan? Itong si Paras, tingnan nyo mga kapatid, itong si Paras, wala naman itong kung anong conflict talaga, no? Kay Recto. So bakit siya gagawan, out of nowhere mga kababayan, bakit siya gagawan bigla ng issue ni Recto? Kasi according sa narrative nila Paras mga kapatid, gawang Recto nga daw to. Yan ang sabi ni Libiste. O ngayon, ang tanong dito, no? Anong rason bakit gagawa ng kung ano-anong issue ni Recto itong si Paras? 'Di ba wala mga kababayan? No. Kasi itong si Paras naman mga kapatid, no. Yung affiliation lang naman niya sa DDS yung nag-ano sa kanya eh. Pero kung sabihin mo may personal siyang may personal siyang alitan kay Recto, wala akong nababalitaan ganon. So malinaw dito mga kababayan na sila po talaga ang may intensyong masama kay E.S. Recto. Hindi lang kay E.S. Recto, no. Pati sa ibang mga cabinet secretaries. Sila yung may pinaplano talaga, no? Ang pinaka-master plan talaga dito mga kabatid is gawa nila ng kung ano-anong katarantaduhan ang kasama ni PBBM sa gabinete. Kaya ngayon ito naniniwala tuloy ako mga kababayan na yung pakalat din dati na issue about sa kalusugan ni PBBM, sila din yung may pakana. Naniniwala ako mga kabatid. Isa din to. Sila din yun, mga kababayan. Anyway guys, maraming salamat sa inyong pagantabay mga kabatid. Huwag kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.